Paano ba maiiwasan or mababawasan ang sakit? Yan po ang pag-uusapan natin pagkatapos lamang nito. Mahirap iwasan ang masaktan, lalo na kapag ikaw ay nagmahal. Kasama na ng pagmamahal ang sakit at pagtitiis. Pero may mga bagay din naman na makapagbabawas ng sakit na nararamdaman natin. At yan po ang pag-uusapan natin sa mga oras na ito. Paano maiiwasan or mababawasan ang sakit? Karamihan sa atin, once na masaktan na sa pag-ibig, may mga takot ng umibig muli. May mga ilan-ilan pa nga dyan, nang dahil sa sobrang pagmamahal ay nagpapatiwakal. Diba? Ngunit, paano nga ba natin mababawasan ang sakit na nararamdaman natin? Here we go with number 1. Pahalagahan mo yung tao na pinapahalagahan ka. Hindi yung nagpapakatanga ka sa taong binabaliwala ka. Minsan kasi, sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, hindi natin nakikita yung mga taong handa tayong mahalin, kagaya ng pagmamahal natin sa taong hindi naman tayo gusto. Buksan mo ang mga mata mo para makita mo yung mga taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa taong hindi ka kayang mahalin. Maikli lang ang buhay natin. Huwag nating sayangin ang oras natin sa pagmamahal sa taong hindi tayo kayang mahalin pabalik. Di ba? Then, number 2. Pahalagahan kung sino ang nandyan. Pabayaan at huwag pilitin ang mga nang-iiwan. Iniwan ka na nga, di ba? Bakit ipagpipilitan mo pa ang sarili mo sa taong ayaw na sa iyo? Kasi, kung mahal ka niyan, hindi ka iiwan yan. Unless, iiwan ka for a good purpose. Iiwanan ka for a good purpose. Aalis siya para magbago at ayusin ang sarili niya para pag bumalik na siya sa iyo, ay karapat-dapat na siya. Pero kung iiwan ka para maghanap ng iba, ay Diyos ko, huwag mo nang subukang maghabol pa. Ngayon, kung talagang mahal mo yung tao, set them free. At kapag bumalik siya, doon mo masasabi na mahal ka nga niya talaga. Pero, huwag mong ipagpipilitan ang sarili mo sa kanya. Kasi kung talagang mahal ka, kusang babalik yan. Mahirap lang talaga kapag yung taong pinapahalagahan mo ng sobra ay may ibang taong pinapahalagahan din ng mas sobra-sobra pa. Di ba? Then, number 3, matuto kang tumingin sa iba, hindi lagi sa kanya. Nagdadrama ka kung bakit walang nagmamahal sa iyo? Meron po. Hindi mo nga lang napapansin kasi nasa iba ang attention mo. Minsan kasi, yung taong nagmamahal sa iyo, nasa harapan mo na, lumingon ka pa sa iba. Posibleng nasa tabi mo na, tumabi ka pa sa iba. Makate.
Kaya hindi mo nakikita yung taong nagmamahal sa iyo kasi nagpapakatanga ka sa maling tao at sa taong yun mo lang binibigay ang attention mo. Okay? Number 4. Huwag ka agad-agad maniniwala sa isang nagsasabi ng I love you. Maniwala ka kapag napatunayan niya na mahal ka nga niya talaga. I love you. Salitang madaling paniwalaan, pero mahirap panindigan. Mahirap pang hawakan ang salita, lalo na kung hindi magkatugma ang sinasabi sa ginagawa. Napakadaling bitawan ng mga salitang yan, pero ang hirap patunayan at panindigan. Sa panahon kasi ngayon, ang salitang I love you ay halos katumbas na lang ng hi or hello. At pwede rin mega love shout out. Huwag tayong magpapabiktima sa magaling lang sa salita, pero hindi naman maipakita through their actions yung pagmamahal na sinasabi nila. Wait for someone na magpapatunay sa iyo ng pagmamahal na sinasabi niya. Kasi ang pagmamahal, ginagawa at sinasabi, hindi puro sabi-sabi lang. Someone's effort is a reflection of how they feel about you. Okay? English more. Number 5. Kung ayaw mong masaktan, simple lang. Iwasan mong magmahal ng taong alam mong nilalandi ka lang. No explanation needed. Pag maramdaman mong nilalandi ka lang, love yourself enough to walk away. You deserve more than flirting and sweet words. Okay? Number 6. Huwag kang umasa na habang buhay, mahal ka niya. Walang permanente sa mundo. Lahat nagbabago. Kung ngayon, mahal ka niya, maaaring bukas, hindi na. Change is inevitable, hindi maiiwasan. Lahat ng tao, bagay, at pati na rin feelings, posibleng magbago. Kaya dapat handa ka sa mga bagay na pwedeng mangyayari anytime. Para hindi ganon kasakit. Okay, number 7. Kailangan mong tanggapin na hindi kayo para sa isa't isa dahil siguro hindi siya para sa'yo at nakalaan ka sa iba. Hindi lahat ng minamahal natin ay para sa atin. Minsan, dumadating lang sila to teach us a lesson for us to learn something. Yung iba, baka dumating lang para magbigay ng panandaliang saya. O baka naman yung iba, dumating lang para mangutang. Hindi porket masaya tayo sa isang tao ay siya na. Maaring napapasaya ka, pero hindi talaga para sa'yo. In this case, you need to know how to let go of that person in order to meet the one that is meant to be for you. Isipin mo, nagiging sobrang masaya ka na sa maling tao. Gaano pa kaya kasaya kapag nasa tamang tao ka na, di ba? Accept the fact na hindi talaga kayo ang para sa isa't isa.
Kahit masakit, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. May mga pagkakataon lang talaga, ang buhay ay binibiro lang tayo. Akala natin, siya na. Hindi pa pala. Preparation lang pala. Ayan. Number 8. Huwag masyadong umasa. Siguraduhin mo muna kung may aasahan ka talaga. No explanation needed again. Alam na this. Number 9. Huwag kang aasa sa mga sweetness na ipinapakita niya kasi baka mamaya ang inaakala mong love story, toy story lang pala. Alam kong lahat tayo ay may marupok side. Iba-iba nga lang siya ng level. Ayan. Sa panahon natin ngayon, ang daming nabibiktima ng late night conversations and sweet talks. Tinatanong lang kung kumain ka na. Feeling niya, gusto na siya. Sinasabihan lang ng ingat ka. Huwag kang magpapalipas ng gutom ha. Feeling niya, mahal na siya. Assuming. You have to be vigilant to know if his or her feelings are genuine. Huwag tayong padalos-dalos tapos magrereklamo tayong nasasaktan tayo lagi. Ilugar din natin ang karupukan natin minsan. Awesome! Awesome daw. Huwag puro kaharutan ha. Balak. Number 10. Kalimutan mo na o kalimutan na ang nakaraan at huwag ang mga taong nang iiwan. Move on. Kahit mahirap, laban lang. Learn to live in the present, do not dwell in the past. Each day is always a fresh start, di ba? A chance to change, a chance to move forward, a chance to go on. Huwag sayangin ang mga araw na nalulugmok sa nakaraan. You can always start again. Ang past, nililingon lang yan, pero hindi yan binabalikan at tinatambayan. Past na nga di ba? Ibig sabihin, tapos na. Wala ka nang magagawa. All you can do is to start living your present to the fullest at kung nagkamali ka man sa past, maaari mo yang itama sa iyong present. Okay. And then number 11. Huwag magmahal ng sobra. Dapat yung tama lang. Dapat mahal lang. Hindi yung mahal na mahal. Para kapag nasaktan ka, masakit lang din. Hindi masakit na masakit. Okay? Dapat palagi mong mas mahal ang sarili mo para sa huli hindi ka maiiwanang mas nasasaktan. Love yourself first so others can love you the right way you deserve to be loved. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. And then number 12, huwag kang umasa sa taong puro lang salita. Hanggat wala siyang ginagawa, wala kang dahilan para maniwala. Again,
Someone's actions and effort is a reflection of how they feel about you. Trust their actions, not their sweet talks and sweet words. Okay? Number 13. Huwag mo nang isipin yung mga bagay na tapos na dahil mahalaga ay yung may darating pa. Always remember na kapag may nawala, may darating. God will not take away something from you without replacing it with something better. Okay? Number 14. Huwag na huwag mong ipagpapalit ang taong nagmamahal sa iyo ng totoo sa taong nanglalandi lang sa iyo. Don't throw away a diamond, tapos papalitan mo lang ng ordinary stone. Ikaw rin ang magsisisi sa huli. Number 15. Kailangang bitawan ang maling tao para makita ang totoong para sa iyo. Period. No explanation needed again. Alam na this. And then number 16. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong ayaw sa iyo. Kasi kahit anong pilit na gawin mo, pag hindi kanya gusto, hindi kanya gusto. Bow. Number 17. Huwag kang malungkot kung di pa dumating ang nakatadhana sa iyo. Dahil kahit siya, di pa din ganun kasaya dahil wala ka pa. Ba? Patience lang. Darating din siya at kapag nangyayari yun, doon mo marirealize na worth it lahat ng sakit na pinagdaanan mo. Kasi finally, nandito na siya para alagaan ka ng tama. Yan. And then our number 18. Matuto kang bumitaw. Let go and let God. Minsan, kailangan mong matutong bumitaw dahil mas okay nang naging malungkot or okay nang maging malungkot ng panandalian kaysa magmukha kang tanga at kawawa ng katagalan or matagalan. Let God. Magtiwala ka sa Kanya na may mas magandang plano siya para sa iyo. Okay? And then the last but not the least, our number 25. Huwag kang magsinungaling at sabihing masaya ka kung saan siya masaya. Sabihin mo yung totoong nararamdaman mo. Let that hurt out. Ilabas mo. It would be help in your healing process. Once again, maraming salamat po muli sa inyong lahat at magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga po, baliktad na. Ayan. Ayan, at sana po ay may napulot kayo kahit konting lesson dito sa ating naging topic for today. And once again, for those who are not yet connected with JR Flores channel, please don't forget to press the like, share, and subscribe. And of course, our notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Ayan. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all. Thank you for watching, guys.